Welcome to Donmar TV News Channel. Ako po ay nag-live patungkol po bukas ang matinding National Vaccination Day. Ito po ay dapat po nating suportahan, mga mahal kong kababayan. Sa buong bansa, magmula Batanes hanggang Tawi-Tawi, mga mahal kong kababayan, atin pong namnamin ang pagpapabakuna sapagkat ito po ang panlaban natin dito sa COVID-19. Katunayan po, ngayon, meron lang po akong meron isang kumakandidato na binabanatan ang gobyerno na hindi daw tama ang pag-handle ng COVID natin. Alam niyo, sa totoo lang Starbucks muna tayo, brother. Natatandaan mo ba? Gusto kong pare, kape. Itong kumakandidato ng senador na to, hindi ko naiintindihan kung saan sila kumukuha ng datos. Tayo'y pinuri na ng maraming katunayan, pati yung education natin, pinuri sapagkat napangatawanan natin ang ating edukasyon kahit na COVID, kahit pandemic. At itong ginawa din natin na hindi ko malaman kasi sa pag tiningnan nyo sa balita, lalo sa Europe kung ano yung ginawa natin dito sa Pilipinas, yun ang ginagawa nila doon. Parehas na parehas po. Sa buong mundo, yun ang ginagawa. Wala namang pinagkaiba. Magla-lockdown. Importante yung lockdown Hindi ko alam ba't itong mga bumabanat na ito sa gobyerno, taing-taing sila dyan sa lockdown na hindi daw dapat nagla-lockdown. Mali daw ng mga ex-military man ang nag-handle ng COVID response natin. Hindi ko maintindihan. Alam nyo, kailangan daw mga scientific ang approach. Kailangan, tama naman yon, totoo naman. Kaya nga po tayo may DOH. Hindi ba scientific approach naman ang ginawa ng DOH? Tanggalin natin yung politika. Sa totoo lang tayo. Ginampanan naman ng DOH ang kanilang mandato. Ibig nyo po bang, pagka binabanatan nyo kasi ang, ibig nyo sabihin, hindi tama ang ginawa ng ating mga frontliner. Alam nyo po, kung meron pong mga bayani na dapat tayong saluduhan, yan yung mga frontliner. Kung babanatan nyo naman yung mga ex-military man, hindi ko kayo naintindihan dyan Alam nyo, ang unang-unang, kapag may pandemic, ito very, very basic. Hindi ko naintindihan kung saan kumukuha ng, itong mga bumabanat sa gobyerno. Very basic. Kapag mayroong pandemic, ang very first na kailangang isagawa ng gobyerno is law and order. Kailangan gawin na maayos, systematic ang lahat. Kailangan walang chaos. Okay? Sino po ba ang gagawa nun? Huwag kayong magyabang sa akin. Sino? Kayong mga bumabanat sa gobyerno. Kayo? Naku, kayo nga nag-uumpisa ng gulo Kayo nag-uumpisa ng protesta dito kahit na may pandemic, gusto nyo, nagpuprotesta kayo. Hindi kayo yun. Ang pwede lang gumawa ng ganyan ay yung mga may karanasan sa pag-handle ng law and order. At sino ba yun? Yun yung mga ex-military man. Kapag sinabi mo na ex-military man kasi, may tao yan. Sanay yan magpasunod ng tao. At kung ano yung binigay na misyon, sinasagawa nila. Hindi ko maintindihan Si Galvez ba yung binabanatan nyo? Si Secretary. Bakit? Hindi ba nag-deliver si Secretary Galvez? I-deliver ni Secretary Galvez ang bakuna.
Ngayon, may higit 30 million na Pilipino na ang bakunado. Hindi pa ba kayo, masaya sa response ng ginawa ni Secretary Galvez? At binabanatan nyo pa siya. Yung tao, hindi na nga mukhang natutulog. Hindi ko alam kung anong paandar nyo na sinasabi nyo hindi maganda ang ating response sa pandemic. Hindi ko alam kung saan dun. Pinupolitika nyo Yan ang problema Masyado nyong pinupolitika. Huwag nyong politikahin. Ibigay natin dun sa mga taong nagtrabaho. Nagtrabaho sila Maraming ang bansa dyan ang nauna pa tayo na nagkaroon ng bakuna. Kaya easy lang kayo dyan sa kababanat. Hindi ko rin alam ano ba ang pwede nyong gawin. Ang tagal nyong nakaupo din kayong grupo nyo. Matagal naman kayong nakaupo Ano bang pinagmamalaki ninyo na kayo ay nakaresponde ng maganda? Hindi nga pandemic Bagyo nga lang, hindi pumalpak kayo Huwag masyadong, dapat, minsan wag ho tayong mamulitika din. Pati yung mga nagtatrabaho ng tama, babanatan ninyo. Ibigay natin sa kanila na, saka sumuporta na lang kayo, wag nang silip ng silip. Katulad niyan, meron tayong National Vaccination Day. Pwede pang doon nyo ituon ng inyong mga Facebook account, inyong mga hirit. Dapat yun ang pagtuunan nyo ng pansin na makumbinsi natin ang ating mga kababayan na magpabakuna. At yan, ma-encourage din natin na sana yung mga bata ay mababakunahan na rin. Kasi ngayon, ang sinasabi ng ibang bakuna, ang pwede lang 5 years old pataas na. Hindi ko alam kung kailan may implement yan sa Pilipinas. Dito sa atin kasi 12 years old lang pataas. 12 to 18. Wala pa yung 5 years old na sinasabi sa ibang bansa na pwede nang gamitin. 5 years old pataas. Sa Cuba nga, 2 years old, binabakunahan na. Yun ang dapat nyong iniintindi. Yun ang dapat yung pinag-uukulan ng panahon sapagkat kawawa ang bata kapag nagkaroon ng COVID. Yung anak ko, nung tinamaan, ilang taon lang si Gabriela, tinamaan ng COVID yun. Abay, napakahirap tingnan. Mas napakasakit sa magulang. Makakita mo yung anak mo na may COVID. Yan dapat ang anuhan natin, hindi yung nagbabanatan pa tayo. Yan, hirap-hirap ng ganito. Ang hilig natin tayo-tayo na lang kasi lagi Napakapangit na ugali. Yan po ang ating pag-ukulan kung paano natin yan maisagawa dito sa bansa natin na mabakunahan yung mga bata. Pwede po ba yun? Kasi sa ibang bansa, isipin nyo yung Cuba. 2 years old na binabakunahan na nila. Kung gusto natin makabalik sa normal o new normal man, kailangan po natin magpabakuna. Yun po ang natin. Natin yan. Kailangan na makalabas ang tao sa bahay nila. Kasi siyempre, ang nakulong na rin ng tao ng matagal, meron na rin problema sa mental health yan. Parang binilanggo mo na rin yung mga tao ng ilang taon. Yung iba dyan nawalan ng trabaho. Napakalaki ng hinaharap natin na pagsubok. Napakalaki. Kaya kung makakarinig pa tayo ng imbis na encouragement, discouragement na maririnig mo, pambihira Tsaka ilan buwan na lang ang administrasyon. Huwag na natin politikahin. Ang asikasuhin natin, number 1, bakuna. Number 2, mental health.
Ano ba ang solusyon natin dyan? Lalo na sa mga nawalan ng trabaho, sa mga kabataan. Pambihira, oh. Yan ang pinag-uusapan natin dapat. Yan ang pinag-aaksayahan nyo ng panahon diyan sa mga Facebook ninyo. Ano ang pwede natin gawin? Ano ba ang therapy dyan? Ano ba ang programa nating pwedeng gawin dyan? Pambihira, oh. Wala na nga magawa yung mga tao. Pag nagbukas pa ng Facebook, mababasa mo dyan, siraan ng siraan. Ang pangit. Napakapangit. Ang papangit nyo na, ang papangit pa nung ginagawa nyo. Pambihira, oh. Kaya sobrang pangit na. Ano lang yan? Ako kasi nung nakulong ako, inabot ko sa bilibid, matindi yung mga bilanggo. Wala talaga, zero mental health talaga kasi may drugs pa sa loob. Makakita ka ng mga bilanggo, aakit sa third floor, tatalon dun. Ay, wala meron ng problema, may mental health na, magda-drugs pa. Kaya ang ginawa namin dun, kasama si Giovanni, si Caboy, si Juniper, nagtayo kami ng therapeutic center sa loob. Nagtayo kami ng Inmates Crusade Against Drugs Therapeutic Center. Hindi rehabilitation. Kasi yung rehabilitation, napansin namin yan eh. Pag rehabilitation, puro exercise ang ginagawa. Maganda naman yun. Kasi para mawala sa sistema mo ang drugs, kailangan mong ipawis yan eh. Kaya okay naman yun. Okay naman yung programa na yun na magpapawis. Pero ang tanong, paano mo gagamutin yung paano yung kasama natin? Pwede na tayong magtanggal muna. O paano mo aayusin yung mental health? Kaya ang ginawa namin, inadapt namin yung programa na therapeutic center. Ang therapeutic center kasi, hindi yan nag-focus lang sa exercise, kundi mental health. Humingi kami ng tulong sa mga eskwelahan, sa labas, ng mga psychologists, psychiatrists. Tinulungan naman nila kami na may mga dumating sa amin na mga professor, na mga estudyante, mga sociologists, yan, pumupunta sa amin yan. Tinuturuan kami, pinonograma namin yung mga bilanggo, alam mo kasi ang number one na problema ng isang drug addict, nawalan ng moral values yan eh. Ninawalan nga yan ng hygiene. Alam mo ba nun, tinuturuan pa namin mag-toothbrush, maligo, maglaba. Ganong katindi ang naging epekto ng drug sa utak ng mga, lalo yung nagbato, nagshabu. Pambihira, parang bata yan, tinuturuan namin. Ubus na yung ipin ng iba, tuturuan mo magsipilyo, tuturuan mo magsabon, tuturuan mo, lahat yun. Kumain, magkutsara, kasi sa matagal na panahon din sila chumichibog. Pare, grabe yun. Grabe yung, wow. Pero alam mo, isa naman yung na, hindi ako nalungkot sa bilibid kasi nagkaroon ako ng, ng ginagawa. Araw-araw yun, no? Parang mga sanggol yung mga inayos namin doon. Ano yan? Binigyan pa kami ng award ng, ng Dangerous Drugs Board. Kasi nga, naitayo namin yung therapeutic center sa loob ng kulungan. At nakapagdagdag pa sa tulong ng mga senador at congressman at mga NGOs, nakapagpatayo pa kami doon ng 3 bagong building para sa therapeutic center. Kasi yung ginawa namin, inihiwalay namin sa population ng mga bilanggo, yung mga drug offenders. Kasi hindi mo sila pwedeng isama eh. Hindi pwede kasi nandun sa populasyon yung mga nagbebenta. Naalala nyo, tayo ang tayo ang nagbulgar kasi niyan eh, na mayroong bentahan talaga at may pagawaan ng bato sa loob niyan.
Kaya ang ginawa ho natin sa pakikipagtulungan natin sa Bureau of Correction, sa mga gwardyang tapat, kasi hindi naman ho lahat ng gwardya talipandas. Meron ng mga gwardya talagang nagmamalasakit, lalo na ng mga may bagong graduate na ho ng mga criminologists, yan na naging mga katulungan natin. Sa tulong ni General Vicente Binarao, naging napakaganda ng programa ng therapeutic center dyan sa loob. At ngayon, institutionalized na po yan. Yung pong programa namin ginawa, yun po ang ginagawa nila hanggang sa ngayon. Yun po ang sinasabi ko. Kaya sana, maisip din natin kung ano ba yung pwede nating gawing programa sa mga kababayan natin na dumadaan ngayon sa pandemic. Ito kasi mental health ang tinamaan dito. Aminin man natin o hindi, tinamaan tayo rito lahat. Kasi ikaw man nang makulong, para ka na Bartolina sa bahay mo, tapos wala kang trabaho, hindi ka makapag-aral, lalo na yung mga bata, na sanay na nag-aaral, may mga eskwelahan, may mga kaibigan sila, nakikipagkwentuhan, pinutol. Meron yan. Dapat yan ang pinag-uusapan natin. Dapat, ano ba ang pwede natin gawin? Diba? Ano ba ang dami nating mga psychologists and psychiatrists, pwede ba silang mag-online? Pwede ba silang magkaroon ng mga programa online? Ano ba ang pwede nilang ituro sa mga bata, sa mga nawalan ng trabaho, yung mga pag-i-encourage ng mga MSEs, mga medium and small enterprises. Yan, malaki ang maitutulong yan. Napakalaki ng maitutulong yan sa mental health ng tao, yung magkaroon sila yung creativity nila, mapunta sa pagnenegosyo. Napakadami po natin pwedeng gawin at dapat gawin at kailangan gawin at ngayon na. Hindi pwedeng hintayin pa natin, puro pangako. Hindi pwedeng puro pangako. Na pagka nanalo ko, antayin mo pang manalo ka. Pambihira, oh. Kayo pa, na nandyan na sa gobyerno. Pambihira, oh. Kasi, una muna yung politika, eh. Una muna yung banat, eh. Yun ang ano, eh. Ano muna? Marami na po kayong magagawa dahil nandyan na po kayo. Lalo na yung mga nandyan na sa gobyerno. Nakasalukuyang nandyan na kayo. Umaandar na ang makinarya ninyo. Dalhin nyo na doon. Kawawa naman ng mga Pilipino. Hindi na naalis dyan sa pagnanalo ko. Pag nanalo ko, ito gagawin ko. Ito gagawin ko. Ang nagsasabi nun, yung wala pa sa gobyerno. Kami. Pero kayo na nandyan na sa gobyerno, baka nahihiya niyan, ngayon pa lang kayo nangangako. Gawin nyo na. Gawin nyo na po, ngayon na. Nandyan na kayo, may connection na kayo. Ako nga, ang connection ko, yung unlad kaagapay sa hanap buhay lang, non-government yan, pero ang dami na naming nabigyan ng trabaho. Kayo pa, na meron kayong direktang linya sa gobyerno, pwede niyong utusan ng DTI. Ang kailangan ng mga Pilipino, simpleng guidance, simpleng kaalaman, koneksyon, kung paano sila makapagbebenta, puhunan, yun, tatakbo na po yun. Nanawagan tayo sa FDA, counting double time kayo, mga sir, mga ate dyan. Ano po ba plano natin sa mga bata sa ibang bansa ho? Meron ng 5 years old pataas ang nababakunahan. Sa Cuba po, 2 years old nababakunahan na. Ano po ba ang ano natin dyan, hudyat? Ano po ba ang diskarte? Sana po maharap nyo rin po yan. Sa nananawagan din po tayo sa mga taga-gobyerno na nandyan na. Encourage po natin yung ating mga maliliit na negosyo, yung mga Pilipino na makapagtayo ng kanilang maliliit na negosyo man lang para yan po siguro sa aking palagay ang number 1 na solusyon natin sa mental health na problem na idinulot nitong pandemic. Hindi po tayo pwedeng magkunwari na walang tinamaan na mental dito.
lahat po tayo tinamaan dito sa pandemic na to. At ang panlaban po natin dyan yung pagninegosyo. Kailangan po yan. Encourage po natin yan. At nananawagan din ako dun sa mga kapares kong kandidato. Tol, wow, sir, ma'am. Tigilan na po natin yung kababanat. Ang kailangan po natin, solusyon. 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 Yun lang po. Maraming salamat po. Ako po'y magkakapina.